Wapo sa tibok kalibutan ka nga view. Tibok kalibutan yun. Hindi na ako malimtan sa akong kinabuhi nga nakaabot ko diri. Perti kong kagwapo kayo. Hello friends! Welcome to our mini vlog dito sa Hong Kong. So today is our day 1 here in Hong Kong. Family trip na pala ito, kaya naman ine-expect na namin na sobrang magastos since mahal dito sa Hong Kong. Pero dahil todo search ang Ate Liz niyo kung saan makamura, ay talagang nakamura nga din naman kami sa stayhan namin dito sa Hong Kong. By the way, yung pinili nga pala naming lugar na stayhan is dito sa TST or Tsim Sha Tsui. Isa ito sa pinakamagandang area kung gusto nyong makatipid kayo at kung gusto nyong malapit lang or walking distance lang sa mga tourist spots at sa mga MTR and convenience store. At yun nga lang din yung kailangan nyo i-consider kung dito kayo magstay kasi yung mga inn dito guys is hindi ganun ka-decent talaga. Pati nga yung hotel na in-stayhan namin, naku napakamahal nun, 6,500 at in-upgrade pa namin na 7,000 kasi 5 kami. Pero nakita nyo naman kanina ang itsura niya. Imagine one night lang kami magsistay doon. Kasi originally may binook na talaga kaming stayhan doon na mas mura. Kaya nga lang na late kami ng check-in. Kaya nag-overnight na lang kami sa isang hotel. At ayun na nga yung mga pagkain dito sa convenience store. Medyo mura nga talaga siya compare mo sa mga pagkain sa hotel. At eto na nga yung mga foods, guys. Binuksan na namin. In fairness ha, ang sasarap ng mga pagkain nila dito. So eto na yung room, guys, na ipinakita ko sa inyo na in-stayhan namin na 7,000 per night. Grabe, diba? Maliit lang siya pero ganoon na yung price niya. Ngayon ay check out na namin sa hotel at doon na kami mag-check-in sa stayhan talaga namin ng ilang araw. At dito nga yan sa Mirador Mansion. Tutunan ko lang nga din ito sa mga vlog ng mga ibang nakapunta na dito. Kasi nga daw 2K per night lang dito, which is totoo naman. At mataas din yung review rating nila nung tinignan namin siya sa Klook. Totoong nakatipid naman talaga kami dito guys, pero wag lang kayo mag-expect ng too much pagdating sa itsura talaga ng mismong inn na ito. Ayan na yung itsura niya guys sa loob, o diba? Medyo hindi siya ganun kalakihan, pero okay na rin, medyo decent na rin naman siya. Itong Mirador Mansion kasi guys, maraming mga rooms dito talaga. Sa kakahanap ko ng mga rooms dito guys, ito lang yung nakitaan ko na a little decent compare sa iba. Ito nga yung kanilang 3D in Hong Kong Dragon. Para sa akin, okay na to guys compare talaga sa iba kasi ang papangit ng mga itsura talaga. At may pa-mirror din sila sa labas para ma-check mo yung outfit mo bago ka umalis, o diba? So after dropping all our maletas guys, ayan lumabas na kami para maglibot, no? At ayan na nga yung itinerary namin. Papunta kami ng Kowloon Park, papunta kami ng Victoria Harbour or Cultural Center. Kasi sobrang lapit lang dito guys. Walking distance lang talaga siya. Ang dami rin mga stores dito guys na nagbebenta ng mga damit na sobrang affordable lang talaga. Actually, dito ko nga nabili ang bottom ko na susuotin ko sa Hong Kong Disneyland. Shopping dito. Kaya lang, ilang mga sapatos mahugaw. At ayan na nga't in-game na si Modra Bell sa pagmamarites dito sa Hong Kong. At while naglakad na nga kami, ay nakita nga namin yung MTR station nila dito. Sobrang lapit na nga lang talaga. At ayan guys, nandito na nga tayo sa Kowloon Park. Dito rin pala halos tumatambay yung mga OFW din dito sa TST. Simpleng park lang siya guys, pero talagang ang daming puno. Mag-i-off na ada sila maglatak yan. Tinuod yun ay na kanindot nila, nakasabot mo sila. Basin kami tapos si Mother, so mahal daw kay mapalitonon diri. Na-wear la siya sa lollipop na tag 300 pesos. Palitonon, mahal dire palitonon. Bili ka guanahan, mag-bring house kay mahal kayo. Hey, so, pasalubong mo sana, lollipop 300. So, after ani, mag-lunch mi to make Victoria Harbour din. Mag-pick tram mi unya. Tapos, ato Miss Cultural Center, no? And yes, may mga malalaking stores din dito guys na nagbebenta ng mga luxury items. At talagang natawa ko sa Junakis ko, tinaas pa yung kamay para lang makatawid. Akala niya sa Pilipinas tayo. At ayan guys, sobrang dami ding binibenta nilang golds dito. Ay, kamamahal! Diyos ko, hindi kaya. Hindi kaya ng powers natin bumili ng mga bags dito. Sobrang mahal. Very important person nga ang station na ito. Mayroon ding souvenir shop. Ayan. At yes, nakita nga namin itong sikat din sa mga vlog, ang Bake House. Dito guys is best seller nila yung egg tart nila dito, kaya tinry na rin namin. And yes, walking distance lang siya guys, kaya ito talaga yung nagustuhan ko sa TST din. At iba't iba pang mga bilihin dito guys is pwede lang lakarin talaga lahat. Pati nga yung mga street foods nila dito guys is meron din. Walking distance lang talaga. Nakita nga din namin dito yung sikat din na kainin. Yung mga beef slice or pork slice.
Grabe, dito lang pala yan makikita guys. Sa TST lang din, malalakad mo lang. Pero for sure, mas marami ding area dito sa Hong Kong na mas mabibili mo itong mga to ng mura. Ito guys, yung pork nila, pork slice, parang lasang ham lang na pinito, ganun. Masarap nga talaga siyang kainin, yung parang snacks mo lang, ganun. Pinatikim ko na rin si Modra Bells and nagustuhan niya rin kasi malambot din naman siya. So ayan, kaya pala maraming bumibili din ng mga tourist dito. And guys, may mga stores pa na dadaanan mo. Sobrang daming mga stores dito guys na open until 11 p.m. Ayan, may na-spot din kaming building. Nakalimutan ko anong building yan pero sobrang ganda. And then sa paglalakad nga namin, nakita namin si Miss Chris Clerigo, yung CEO ng Blooming Detox. Ay, grabe, ang ganda sa personal. Parang Barbie yarn. Grabe, ang lit ng mukha! Grabe, sobrang ganda at obait din niya, guys. Ayan, after that, guys, is move on agad kami doon sa isang sikat na roasted goose. Ayan, talagang hindi nyo dapat yan na-miss dito sa Hong Kong. Ang matikman, itong best seller roasted goose. Ayan, para lang din siyang chicken, guys, pero mas malaki sa chicken. Dito na kami nag-lunch, guys, at ito yung itsura niya sa loob. Sobrang dami din kumakain dito. Kaya feeling ko tuloy, napakasarap ng roasted goose na yan. At ayan na nga ang kanilang menu, guys, para makapili na kayo kung anong gusto nyo kainin. And dahil roasted goose nga ang aming target dito, kaya yan talaga yung in-order namin. Napa-extra rice din kami. Ayat, we settle ourselves. Ang mabait ng mga staff dito, guys, mga waiter nila. Ayun ang itsura ng roasted goose. Grabe, nakakataka. Parang juicy lechon manok. Ganon. At umorder din kami ng kanilang sikat na pasta din dito. At hindi ko lang sure kung anong lasa. Tsaka fried rice din nila, guys. Masarap. Grabe. Mama na balaka na kaya ang mga lasa kuno diri di wala siya to yun. Ayan na nga, taste test. Grabe guys, sobrang sarap. Sulit na sulit yung binayaran namin dito. Especially ang kanilang roasted goose. Talagang sobrang sarap guys. Hindi ko ma-explain yung lasa niya. Sobrang lambot at sobrang yummy at juicy. At actually, sobrang dami ng serving nila dito guys. Hindi nga namin naubos dito kasi onti lang naman yung kinakain namin. Tsaka mga bata pa yung kasama namin. So hindi talaga namin naubos lahat. Tsaka si Modra is onti lang din kumakain yan. Ayan, so ang dami talaga natirang pagkain guys. Tsaka itong pasta nila, sobrang sarap, hindi maalat. At tsaka manamis-namis ng onte na may spice. Ang sarap ng balance ng food. Napaka-health conscious talaga ng mga tao dito sa Hong Kong guys. Hindi talaga sobra yung mga seasoning nila. And of course, for the dessert, ayan, nagdala na lang kami ng Bakehouse egg tart. Kasi sobrang sarap din ito guys. Must try din kapag pupunta kayo ng Hong Kong. I-try nyo ito guys. Grabe. Parang pasang daddy. Wah. Sarap. Ayan, kabak sa gipalit. Sarap. Ayan na, pwede. Wala kayo nagpila ron ba? Sarap. Sarap siya guys. You must try it. Katapos kaya namin kumain is naglibot na ulit kami kasi pupunta kami ng cultural center this time. Ano? Ay, pasoy. Ano ni? Ako sa playground. Nagmask ko nga din si Modra Bells kasi 'di ba vulnerable yung mga kids at matatanda, lalo na sa mga virus, talagang nakakatakot. At ayun na guys, isa sa nakakaliw panoorin dito is maraming mga luxury cars. Ay, yung mga matatayog na building, sasabi ni Mama umaabot na daw sa langit. Mura na pagtuato nga sa langit na puyo. At ang cute din ng mga bus dito guys, naka-second floor. O 'di ba? Onting lakad lang talaga guys. I think 8 minutes is mararating na natin yung cultural center. Ayan. So, exercise na natin kasi busog na busog kami. So, at least perfect din na naglalakad-lakad kami para naman sa Bisaya pa mahilisan ba. Ganun. At ayan guys, narating na nga namin ang cultural center. May Hong Kong Museum Arts din pero hindi na namin pinasok yan. At ito na nga, pinuntahan na namin isa sa magandang spot at talagang perfect pag picture-picture dito. Sobrang endgame din ang aking Bornake sa pag-picture-picture ng aming twinning dito guys. Ayan. Sobrang cute na mga pictures din namin dito. Then, kalapit lang din dyan is Victoria Harbour view na dayon. Sobrang ganda rin ng view dito guys. Perfect din dito mag-picture-picture at mas maganda pa dito guys kapag gabi kayo tumambay. Kasi ang ganda ng mga city lights din dito guys.
Naalala ko tuloy dito yung shooting ni Alden at saka ni Catherine Bernardo sa Hello, Love, Goodbye. Grabe, sobrang iconic nun. Pero yan, yun yung view guys, sobrang ganda. Nakakawala talaga siya ng stress talaga. So tumambay lang kami dito, nag-picture-picture. Then pagkatapos umalis na agad kami. Kasi sasakay pa kami ng The Peak Tram para makita yung view dito sa Victoria Harbor Peak. Ganun. So after ng Cultural Center, nag-taxi na lang kami papuntang The Peak Tram kasi sobrang lapit lang din naman niya. At ayun na nga, nakarating na nga kami at maganda rin kasi may mga bata kaming dala seniors. So yes, may priority lane kami. Yan yung perks kapag kasama nyo yung mga bata at saka matatanders. And advantage din kapag ka nakapag-book ka na advance online kasi hindi ka na kailangan pumila pa para sa ticket. And kapag sasakay ka ng The Peak Tram, perfect din na magsusumakay kayo ng mga 4 p.m. para makikita nyo pa yung may liwanag pa at saka night view din. So perfect yung time na yan guys. Though tarang peak hours yan, pero kung may mga bata naman is priority lane din naman, so okay lang. So ayan na yung view guys. Of course, dapat nasa right side nakaupo no para mas kita yung view kasi sa left puro bukid lang yung makita nyo. So dapat nasa right kayo paakyat and left side din kapag pababa para kita rin yung mga city lights. So ayan, glass din yung top so kita nyo rin yung view ng langit. Ayan. Pagkarating sa taas guys, ayan, may mga binibentang souvenirs, pagkain, nasa inyo na yan kung bibili kayo or mapapabudol kayo o hindi kasi sobrang mahal ng benta ng mga souvenirs nila dito kaya hindi na kami nagpabudol. Lagi kayo Malo mo na. Humok ka. May Madam Tao's Foods din pala dito guys. Ayan, so kung gusto nyo magbayad ng entrance para mas mapuntahan nyo yung maraming mga wax na masisikat na mga celebrity, bili lang kayo ng entrance fee tickets sa Klook or mismo dito sa area na to na lang. Ayan, yan yung wax ni Jackie Chan. Sobrang realistic. At ayan na nga yung Victoria's Peak guys. Kitang-kita nyo naman yung view dyan. Sobrang ganda. Ayan, pa-picture agad si Modra Bells. Nagpipicture din kami. Ayan, nagtitiktok din kami dito guys. Paakyat pa kami niyan ha. Hindi pa yan talaga yung pinaka-peak view talaga niya. Pero pag reality talaga kasama yung mga Bornakis, ayan, makita mo talaga yan sila. Kung hindi magpagulong-gulong yun sa sahig, aakyat kung kahit saan-saan na lang, ganun. Kaya mas stress ka talagang habol ng habol sa mga batang iti. So ito na yun guys, yung pinaka-peak talaga nila. At ayan, napipicture na rin sa Modra Bells. So diba, sobrang ganda ng view dito. Gwapo sa tibok, kalibutan ka nga view. Tibok kalibutan yun. Hindi na ako malintan sa akong kinabuhi nga nakaabot ko diri. Perti kong kagwapo kayo. Di makalintan. Naririnig ko lang yung mga sinasabi ni Modra Bells na emotional din ako. Grabe din kasi talaga ang kaganda yung view dito guys. So kung may fear of heights ka, talagang mahihilo ka dito guys. Pero para sa akin, sobrang ganda ng feeling na nandito ka sa top of Victoria Harbor City. Ayan, kita nyo naman dyan kung gaano kaganda. And of course, si Modra Bells ay kumakain na naman ng egg tart kasi gustong-gusto niya yung egg tart talaga. Buti lang talaga, nagbaon kami ng egg tart guys kasi sobrang sarap talaga ng egg tart. At ayan, pababa na po kami. Ayan po yung itsura niya kapag pababa na. Ayan, diba? Yung city lights. Sobrang ganda ng view. So, sa left side din kami kasi pababa na. And timing, no? Kasi kita-kita talaga yung view ng mga buildings dito. Ayan. So, enjoy na enjoy talaga kami pati yung mga kids. So, that ends our day 1 vlog. See you again sa aming day 2 vlog. Bye!